Good morning guys, and yan, welcome back sa channel natin. And for today, quick ride lang tayo. Quick ride lang natin to si Ninja 400 natin. And gawin na lang din natin yung first riding impression natin dito sa motor natin. Wala pa siyang pangalan, kaya kung may suggest kayo, suggest lang kayo. Nag-iisipan ko pa. So yan, biyahe lang muna tayo. And share ko sa inyo yung mga likes and dislikes natin sa motor na to. Okay, so samahan nyo ako guys. Iikot lang ako rito bandang Bukawi. Tapos discuss natin yung mga first riding impression natin sa motor na to. Mga likes and dislikes natin, yung nasabi ko kanina. And actually pang 6 days nya pa lang ngayon, almost 1 week pa lang. Kaya ang isi-share ko sa inyo normally yung mga kung ano yung mga una ko napansin dito. Tayo masyadong magiging scripted. Hindi na rin natin i-discuss yung mga masyadong technical specifications na itong motor, kasi kilala nyo naman, karamihan kilala naman na itong Ninja 400 eh. Pero almost the same lang din sa mga previous ones. Umpisa natin sa likes guys. Siyempre yung forma, yung appearance na itong Ninja 400 natin. Kahit old school na yung formahan eh, poging-pogi pa rin, nililingon pa rin talaga to sa kalsada eh. Kaya gustong gusto ko siya. Dati pa, unang labas pa lang na Ninja 400 eh, gandang ganda na ako dito. Pero yan naman eh subjective. Yung mga i-share naman natin dito eh subjective naman yan eh. So depende na lang din sa trip nyo yan, sa trip ng rider yan. It's the first one. Second one, yung clutch. Malambot yung clutch nya actually. Sarap niyang i-clutch. Dahil sa assist slipper clutch na ito, kaya malambot siya. Nung tinatry ko yung ZX6R, mga Z650, ZX6R, medyo mas matigas ng konti sa ZX6R compared dito. Dahil siguro sa engine built ni ZX6R. Kaya ganun. Pero ito nga, malambot siya. Dali siyang i-clutch. Ano? Third, ano ba sa third? Power delivery, actually maganda yung ano nito eh, 400cc, pero I mean para sa akin kasi first big bike to eh. So ano na sure sa iba yung mga na-experience na ng higher cc, pero para sa akin ng mas mataas sa 400 I mean, pero para sa akin goods na tong 400cc. Wala siya eh, may sibat eh. Siyempre galing tayong mga 150cc na kategory ng motor, mga underbone, scooter. Ngayon lang tayo ng 400cc. So para sa akin malakas siya. Okay na siya. Smooth lang, hindi nakakatakot gamitin. Para lang ako naka 150cc na sports bike, gano'n. Fourth, ano ba? Ano pa bang para sa akin, sa category niya, sa sports category ng 400cc, hindi masyadong sub-sub or hindi gano'n nakaangalay yung stance mo dito. Kasi medyo naka-upright konti yung position ng handlebars. Unlike nung ngayon, CF Moto, yung 450SR, yan yung mga una kong tinignan eh. And yung ibang 400cc sa category na to. Ito, kahit paano malolong ride mo to eh, manageable eh. Goods na goods eh. Number 5, likes ko, handling.
Ang ganda ng handling niya sa kurbada, kahit sa basta yung overhaul handling niya, maganda siya. Feel na feel mo yung pagka sporty nitong Ninja 400 eh. Okay, so dito na tayo guys sa Taal Cemetery dito sa Bocaue, Bulacan. Dalawin ko lang saglit lola ko. Hindi kasi ako nakadalaw nung nakaraan eh, nung Undas. Kasi iwas tayo sa maraming tao. Marami kasi tao dito. Kaya ngayon lang natin siya dadalawin. Dapat ang plano ko, pupunta pa ako ng QC tsaka sa Cavite para dalawin yung sila lolo, sila tito ko dun. So baka sa ibang araw na lang kasi di pa tayo makakapag-expressway eh. Kaya dito na lang muna tayo. Siguro by next week pagka okay na yung papel talaga natin, pwede tayo dito. Kaya okay na yung mag-park dyan? Ano? Wala pa masyado sticker kaya yan lang muna. Shoutout lang kila kuya oh. Hey tay, thank you. Wala laglag to. So tapos na tayo dito sa sementeryo kay lola. Punta naman tayo sa tita ko. Saglit lang ako dun, ikukunin lang ako. Ayan, shoutout kila Manong oh. Binigyan natin sticker. Meron pa pala tayo sticker dito eh. Andun lang sa clutch bag ko. Okay, saan na ba tayo kanina? Sa likes. Ngayon discuss naman natin yung mga yung dislikes ko rito sa motor na to. So again, subjective naman yan. Depende na yan sa inyo kung ano yung tingin nyo okay sa inyo at hindi. Unang-una na dislikes ko rito is yung side mirrors. Kasi ang side mirrors nya guys medyo mahaba and halos ka-level niya nung mga side mirror ng sedan eh. Kaya pagka traffic may chance talagang tumama, lalo na pagka matindi yung traffic eh. Tapos same sa side mirror pa rin, medyo matigas to. Di ko alam kung nalalambutan yung mga bolts nyan. Kaya pagka ititiklop mo siya, kailangan full stop kasi masyadong matigas, di mo siya maititiklop ng habang umaandar ka. Yung may gaganon mo agad. Pangalawa is yung mga switches nya. Actually mas premium pa nga tingnan yung yung mga switches ng ng ADB 160 ko. So sa kanya parang masyadong standard lang sa Kawasaki. So I think or maybe I suggest na in the future pagka nag-upgrade sana medyo gawin mo ng konting design or ibang design yung mga switches para maiba naman. Considering na 400cc naman to, may kamahalan din yung motor. So yun nga, masyadong standard yung switches niya. Third, yung mga handle grips niya guys. Sa stock na itong Ninja 400, parang hindi rin siya ganun ka-premium yung, parang ordinary lang yung handle grip niya guys. Mas maganda pa rin yung handle grip ng ADB 160. Okay, ayun na napansin ko lang din sa kanya. I'm not sure kung ganito sa lahat I mean yung mga unang naglabas ng Ninja 400. Yung rear brake niya, nahihinaan ako. Although mostly sa front talaga ako nagbe-brake, pero syempre dumadampi din ako sa likod. Napansin ko lang medyo mahina yung sayang di pa tayo makatawid ng NLEX. Soon guys, in few weeks makakatawid tayo dyan. Good. So nahihinaan nga ako sa brakes niya. Yung rear brake niya nahihinaan ako. Baka kailangan lang i-bleed
sa first PMS natin, ipapa-ano natin yan, papacheck natin. Nahinahan ako eh. Gusto ko sana i-bleed, kaya lang ayoko munang galawin. Baka kailangan lang din tapusin break-in nito, kaya ganito to. Hindi pa na masyado nabi-break-in yung brake pads eh. Tingnan natin. Okay naman siya, may kagat naman. Yun lang talaga, medyo pagka sudden brake ka, mahina yung kagat. Yun ang napansin ko rito. Kaya alalay lang din ako. Total, di rin naman tayo masyado umahataw ngayon dahil naka break-in period pa. Ayun, napansin ko lang sa kanya pala, kasi matagal na rin ako nagka-clutch. Actually naka-manual ako dati sa Sniper 150. Tapos ito sa sakyan din, naka-manual din ako. Yung sakyan namin, pagka nasa first ka or second gear, tapos umaandar ka, gusto mo mag-neutral, kung para lang mag-free wheel ka saglit, pahinga lang sa kamay, lalo na pag traffic, pababa or ano lang, para lang free wheel minsan. Di mo siya magagawa dito sa Ninja 400. Di ko alam kung by design ganito talaga siya sa mga big bikes, di ko alam or dito lang sa Kawasaki, specifically dito sa Ninja 400. Kailangan mo mag full stop kung gusto mo mag switch ng from primera or segunda, mag-neutral ka. Basta going sa neutral, kailangan mo mag full stop. Hindi ka pwedeng mag-neutral ng gantong umaandar ka. Baka ganyan, slow moving ka, tapos bigla kang mag-neutral, tapos free wheel konti, tapos primera or segunda. Hindi siya pwede dito guys. Kailangan full stop. Full stop ka, as in full stop, para ma-switch mo siya ng neutral. So yun lang yung dislike ko doon. Kasi mas okay sa akin yung ganun, dahil syempre pagka traffic, minsan para mapahinga din yung kamay mo sa clutch o kaya sa throttle. So yan, so I think yun yung pang-apat. So ayan, sumaglit lang ako sa tita ko dito sa Bukawi. Pauwi na rin tayo. Sa akin okay lang siya eh. I mean, sa 400cc na category talaga, goods na goods sa akin to overall. Yung mga nasabi kong likes and dislikes is subjective naman yun. Again, subjective yun. Depende na lang talaga sa trip niya yan. Overall, satisfied ako dito sa Ninja 400 natin. Sa almost 1 week kong gamit to, hindi pa natin siya masyadong nasasagad eh. Gawa na lang ulit natin ng another vlog yun pagka after ng break-in nya. So gagawin ko din siya ng break-in ride impression, like nung ginawa natin sa ADB natin. Ginawa natin ng first riding impression, tapos break-in natin, share ko sa inyo yung inputs ko, ano yung mga na-experience natin, ano yung napansin natin. Ayan. Sa ngayon kasi hindi pa natin masyado talagang mabigyan ng input to, dahil nga yun nga, under break-in, ginagamay pa natin. Kaya and so ayun, yun na lang muna yung vlog natin ngayon sa first riding impression natin dito sa Ninja 400 natin. Overall, satisfied naman ako dito. Wala naman akong problemang na-experience pa so far. And enjoyin lang natin to in the past coming weeks. In the past tuloy, in coming weeks pala. Tapos gawan ulit natin ng vlog. Yun nga, sabi ko kanina, after nating ma-break-in, gagawan ulit natin to ng vlog natin. Tapos what else? Mga future rides natin, si ADB 160, gagamitin na natin yon sa mga ibang biyahe natin. Yun nga, thank you pala dun kay Miss Marla ng Kawasaki Leisure Bikes. Kasi sa smooth transaction dito sa Ninja 400 natin, so mabilis lang. And sa freebies,
and discount na binigay sa atin. So pagka gusto nyong kumuha ng big bikes, mga discount kayo, punta lang kayo dito sa Kawasaki Leisure Bike sa San Jose del Monte, Bulacan, under BLC Cycle. And see you guys sa next vlog. Babiyahe lang ako pa uwi. And ride safe to all. God bless. Alright.